Ang nakaraan, matapos nagkakilala itong sina Jomari at Dayan ay medyo magaan ang pakiramdam nila sa bawat isa. Ngunit sa kanilang pagbiyahe ay hindi nila inasahan na merong nakaharang ng mga kalalakihan sa daan. Bumaba kayong dalawa dyan, miss. Ibigay mo sa amin yung bag mo kung ayaw mong masaktan. Ikaw naman driver ka. Huwag kang magdagan waban sa amin kung ayaw mong sa lupa kayo babaon. Naku, Jomari, paano na to? Anong gagawin natin? Ibibigay ko na ba ang pera ko sa kanila? Huwag Dayan. Ang mga lalaking iyan, ang laki ng mga katawan nila. Tapos, bakit ayaw nila magtrabaho? Ako nang bahala dito. Pero, Jomari, tatlo sila. At isa pa, baka kung mapaano ka. Dito ka lang sa loob Dayan. Ako nang bahala sa kanila. Aba, mukhang matapang yata ang driver na to ah. Baka gusto mong mawala ka sa mundo. Hindi na nagpaligoy-ligoy pa itong si Jomari. Bumaba na ito ng sasakyan at hinarap ang tatlong lalaki. Aray, pare, tulungan niyo akong dalawa dito. Huwag kayong puro na lang sa akin. Jomari, umiwas ka. Biglang sinapak ng lalaki sa mukha itong si Jomari kaya naman natumba ito. Pero hindi nagpabaya itong si Jomari. Hinarap niya ng maayos ang tatlong lalaki. Aray, pare, sipat na tayo. Magaling pa lang ang sumuntok na lalaki ito eh. Tara na, bilisan natin baka may pulis pa. Hindi ka namin makalimutan pare. Tandaan mo, babalik kami dito. Tara na. Jomari, ayos ka lang ba? Mukhang may sugat ka sa mukha eh. Bilisan na natin. Malapit na rin ang bahay namin dito eh. Kaya naman sa mga oras na ayon ay binilisan pa ni Jomari ang patakbo ng tricycle. Nay! Nay! Tulungan niyo kami! Magmadali ka, Nay! Aba, anak! Anong nangyari sa inyo? Nay, tulungan niyo kami! Meron kasing humarang sa amin sa dinadaanan namin. Mga lalaki, mga masasamang tao. Alam mo, Nay, kinaya ni Jomari ang lahat. Tumakbo nga sila eh. Pero natamaan din siya sa mukha, Nay. Iha, ipasok mo siya sa loob ng bahay. Gagamutin natin siya. Hoy, Jomari, ayos ka lang ba? Bakit mo sila nilalabanan? Dapat binigay ko na lang sa kanila ang bag ko eh. Dayan, kaya sila mimihasa dahil walang lumalaban sa kanila. Tingnan mo, sigurado akong hindi siya babalik dito. Oh, anak. Hito, kaunting yelo. Ilagay mo sa kanyang namamagang mukha. Aray, sakit. Dahan-dahan naman, Ma'am Dayan. Jomari, masakit talaga dahil namaga yung mukha mo eh. Jomari, salamat nga pala sa pagligtas mo sa akin kanina. Ayos lang yun. Kung hindi tayo lalaban, baka babalik at babalik din sila at marami pang tao ang mabiktima. Anak, Dayan, medyo gabi na. Bukas mo na lang kaya pauwiin ang kaibigan mo. Jomari, may phone number ka ba ni Mang Kaloy? Tatawagan ko siya na dito ka muna matulog sa amin. Oo, meron. Pero ayos na naman ako eh, Dayan. Pwede na ako makauwi. Iho, please, dumito ka lang muna sa bahay namin. Meron namang bakating kwarto at pwede ka doon. Baka kung mapano ka pa sa labas at malulungkot ang anak ko. Teka nga lang anak, sino ba si Jomari sa buhay mo? Manliligaw mo ba siya? Nay naman eh, bagong kaibigan ko lang siya. Ah, ganun ba? Akala ko kasi naniligaw na siya sa'yo eh. Pero iho, gusto mo bang ligawan ng anak ko? Papayag ako. Para naman may mangliligtas sa anak ko. Nay naman, hindi pa nga kami masyadong nagkakilala ni Jomari. Pero kilala naman siya ni Mang Kaloy. Oh, si Kaloy? Yung matandang tricycle driver? Oo, Nay. Bakit niyo siya kilala? Ano ka ba, anak? Halos magkaedad lang kami ni Kaloy. Dati ko nga siyang manliligaw eh. Inahatid sinusundo ako sa paaralan kung saan ako na-assign. Tapos, Nay, anong nangyari? Hindi mo siya sinagot? Yun nga eh, halos 1 taon din siyang nangligaw sa akin pero hindi ko pa sure kung talagang gusto ko rin siya. Hanggang isang araw, bigla siyang nawala. Di ko na nga alam kung saan siya napunta eh. Nabalitaan ko na lang na nagtungo na pala ito sa Maynila para makipagsapalaran. Inaamin kong hinanap ko siya noong panahon na iyon at namimiss ko siya. Pero ilang linggo din ang nakalipas, nakilala ko si Miguel, ang tatay mo Dayan.
na isang pulis. Alam mo anak, akala ko nga siya na siguro yung magiging forever ko pero nabalataan kong meron na rin pala itong asawa. Kaya galit ako sa sarili ko noon. Nay, paano kung walang nangyari sa inyo noon ni Papa? Di sana wala ako no ngayon. Dayan, kung may nagawa man akong pagkakamali noon, masaya na rin ako kasi dumating ka sa buhay ko. Kaya kung maniligaw ka sa anak ko, Jo Marie, huwag mo nang patagalin pa. Nay, paano yan? Nakauwi na pala si Mang Kaloy. Gusto mo ba siyang makita? Nako anak, ayaw ko nang guluhin pa ang buhay ni Kaloy. Lalo na at may pamilya na pala ito. Ayaw ko makasira ng relasyon. Walang galang na po ma'am. Sa pagkakaalam ko kasi, walang asawa si Mang Kaloy. Talagang matandang binata siya. Ha? Sino ka ba sa buhay ni Kaloy? Ang totoo po, magkakilala lang kami noon ni Lolo Kaloy at hindi kami magkaano-ano. Ang ibig sabihin ba nito, hindi talaga siya naghanap ng ibang babae? Parang gano'n na nga ma'am. Alam niyo, sobrang bait niya. Pero hindi niya nakwento sa akin ng kanyang tunay na pag-ibig eh. Hayaan niyo po, sasabihin ko sa kanya kung naalala ka pa niya. Nako, wag na Jo Marie. Nakakahiyan sa kanya eh. Pinapahirapan ko siyang manligaw noon. Kahit alam kong nagkagusto na rin ako sa kanya. Pero wala eh. Siguro hindi talaga kami para sa isa't isa. Siya nga pala, kumusta na siya ngayon? Ayun po, dahil sa matagal na siyang nagserbisyo sa trabaho, binigyan siya ng sapat na halaga para magamit niya dito pag uwi niya. Bumili siya ng tricycle at nagpagawa ng simpleng bahay. Masaya ako para kay Kaloy. Nay, sa isip ko lang ha, gusto mo bang makita si Mang Kaloy? Pwede naman. Gusto kong humingi ng tawad sa kanya. Pero baka hindi niya ako kausapin at nakalimutan na niya ako. Nay, alam mo ba na ang first love, hindi yan basta-basta malilimutan, Nay. Naku, nagsalita ang anak ko ha. Bakit? Meron na bang nagpapatibok sa puso mo? Nay naman, huwag mong ibahin ang usapan, Nay ha. Dayan, anak, kung may gusto ka kay Jo Marie at si Jo Marie may gusto sa'yo, huwag nyo nang patagalin pa para hindi kayo matulad sa amin ni Kaloy. Sabi nga nila, kapag isa kang professional, kailangan ang mapapangasawa mo ay professional din. Doon ako nagkamali anak. Oo, pulis siya. Pero napunta ako sa lalaking may asawa na at ayaw kong makasira ng pamilya. Alam mo anak, narealize ko, swerte lang siguro kung magaganon. Ang mahalaga, may degree man o wala, gagamit ka pa rin ng diskarte kung paano mabuhay sa mundong ito. Nay, ang layo nang napuntahan natin ah. Hindi ba si Jo Marie lang naman ang pinag-usapan natin kanina? Basta Dayan, kapag niligawan ka ni Jo Marie, sagutin mo na anak. Huwag mo nang patagalin pa. Hindi ba Jo Marie? Opo ma'am. O siya, matapos natin kumain, magpahinga ka na sa kwarto mo Jo Marie. Dahil itong si Dayan, busy din ito sa kanyang lesson plan. Nay, nagawa ko na kanina sa school, kaya free time na ako ngayon. O siya, tara na sa kusina. Naghanda na ang pagkain. Sumunod na kayo ha. Sige Nay. Aray, sakit na mukha ko. Mukhang hindi yata ako makakain ngayon Dayan, pwede ba akong alalayan papunta roon? Ha? Ang bigat mo kaya? Sige na, kahit ngayon lang naman eh. Sige na nga. Inalalayan nitong si Dayan, itong si Jo Marie patungo sa kusina. Sobrang saya ng binata dahil parang nawala ang sakit ng kanyang naramdaman matapos mahawakan at maamoy ang dalaga. Tila lumakas ang kanyang katawan at kakaiba ang kanyang pakiramdam. Samantalang kinakabahan naman itong si Dayan dahil halos magasanggina ang kanilang mga labi sa pag-alalay sa lalaki. Ito kasi ang unang pagkakataon na may lalaking nakatapak sa kanilang pamamahay at boto pa dito ang kanyang ina. Dito na kaya magsimula ang kanilang pag-ibigan? Ano kaya ang gagawin ni Kaloy kapag muli silang nagkita ni Nancy? Magiging dead man na lamang kaya ito ni Kaloy o manumbalik ang kanyang pag-ibig kahit sa sandaling panahon? Mga kaibigan, tara,
huwag nating kaligtaan ang mas nakaka-excite pa na kwento sa buhay ni Jo Marie at Diane. Kaya mga kaibigan, abangan natin ang ating part 4.